Ola from Barcelona. Today's vlog is going to be extra special. Hindi lang ito art, but it's going to be a memory. Sa panahon ngayon, it's important to hold on to the moments we share with our loved ones. And today, gagawa tayo ng something unforgettable with someone very dear to our heart. Lalo na kay Mister, our Lola Marce. 91 years old na si Lola Marce. Malusog at malakas pa rin siya. Pero hindi talaga namin maiwasan na mag-isip, lalo na sa edad niya ngayon na one day iiwan niya rin kami. Yung ugali ni Lola ay medyo antipatika. Mahirap daw siya i-please at patawanin. Wala daw siya nagustuhan ni isa sa ex-girlfriend ni Mister. Kahit mga doctors or dentist pa yon. Kaya laking gulat nilang lahat nung binibaby ako ni Lola. Pilipina pala ang bet niya. Ilang araw nang gustong gawin ito ni Mister. Kung hindi nyo pa alam, Lola's boy si Chef Jaume. Hindi kompletong linggo niya kapag hindi namin nabibisita si Lola Marce. Tuwing bibisita nga kami sa bahay niya, palagi niya kami binibaby. Never pa kami pinaghugas ng plato ni Lola. Magagalit daw siya. Gusto niya lang ni-enjoy namin ang araw kasama niya na walang kapalit. Malayo ang bahay ni Lola dito sa amin. Pero 3 araw siyang nagstay dito para makifiesta. Nag-lunch kami together at ayan nga ang mga hinanda namin today. More on finger foods at yung main course ay canelons, isang popular pasta dish dito sa Spain. After lunch, inilabas na nga ni Mister itong hand casting kit na nabili niya sa Amazon. Habang nire-ready niya lahat, inaglalaro naman itong mga bata. Excited na excited nga si Mister. Sa kit na ito, kasama na lahat. Molding powder, casting powder, at yung bucket na paglalagyan ng kamay ni Lola. Sinunod ng maigi ni Mister ang instructions kung paano ang mixing process. Hinalo lang ni Chef Jaume yung powder sa tubig. Magiging parang jelly siya. Titigas at dito nga ay makukuha na natin ang shape ng kamay ni Lola. Madali lang pala gawin. Dahan-dahan nang ipinasok ng Chef Jaume ang kamay sa loob ng bucket. Pinaupo namin si Lola kasi baka mangalay siya. 3 minutes kasi dapat na steady ang kamay niya. Trust me, maganda ang resulta. Kailangan lang talaga mahabang pasensya ng lolo at lola nyo. Gusto preserve ni Mister ang hulma ng kamay niya. Hindi naman sa advance daw siya mag-isip. Ayaw niya lang na dumating sa point na huli na ang lahat. Gumagaan daw kasi ang loob niya kapag nahawakan ng kamay ni Lola. At gusto niya rin ito itago para sa aming mga anak. A piece of her that will stay with us forever. Ayan na nga, tapos na nating i-mold ang kamay niya. Niready naman ngayon ni Chef ang casting mix. Binuhos niya ito ng paunti-unti. Sinigurado niya na walang bubble sa loob para mas smooth daw. Kailangan namin maghintay ng 6 na oras. Pero ginawa na namin isang araw para masigurado na matigas talaga at mabuo ng maayos ang sculpture ng kamay ni Lola. Eto na nga, binilikan na namin kinabukasan. Kinakabahan ng konti itong si Mister kasi may tubig daw na lumalabas at baka daw mali yung ginawa niya. Eto lang ang pinakamahirap na part, ang alisan ng mixture sa loob. Kaya binutasan niya ito sa ilalim, hinipan, hiniwa ang gilid, hinipan ulit, at ayan sa wakas lumabas na rin. Excited na excited kaming lahat. Nakaabang ang buong pamilya dito. Unti-unti na nga namin inalis ang silicone at na nga, success, nagtagumpay si Mister. Nagpasalamat naman itong si Lola Marce. Kahit siya tuwang-tuwa din sa keepsake na pwede namin i-display sa bahay. Isa itong magandang remembrance para maalala ang warmth at love niya. Napaka-perfect ng pagkakagawa. Kitang-kita ko ang detalye ng bawat kamay niya. Yung mga ugat, wrinkles at singsing na suot niya. Kaya kung may pagkakataon kayong gawin ito with your loved ones, gawin nyo na. I highly recommend it. It's simple yet meaningful way to celebrate the people we love habang kasama pa natin sila. So yun lang guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod. Adios! ¿Te agrada, Merche? Mako.